Ayun mga kareak, magandang araw, magandang umaga sa lahat. Panibagong araw na naman, panibagong reaksyon. Ngayon, medyo ano to no, parang tawagin na nating tampuhan. Tampuhan ng magkakapatid. Ito nga si Senadora Amy no, at saka ating Pangulo ay sabihin na nating mayroong hindi pinagkakaunawaan sa isa't isa. Pero bago tayo pumunta diyan mga kariyak, update muna tayo no. Panonood muna tayo ng video para updated tayo sa pang-araw-araw. So, ayun mga kariyak, sisimulan na natin. After not attending recent campaign rallies and being excluded from the speeches of her brother, President Ferdinand Marcos Jr. in administration sorties, Senator Amy Marcos has officially withdrawn from the Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Marcos said she can no longer stand on the same stage with Alyansa, since government's actions run counter to her principles and ideas. The senator maintained she will remain an independent candidate. She has voiced opposition to the arrest of the former president and even led a Senate inquiry into Duterte's surrender to the International Criminal Court last Thursday. Alyansa campaign manager Representative Toby Tiangco said they respect the senator's decision and wish her luck in the campaign. Tiangco also denied a report saying Alyansa has been in talks with former Senators Kiko Pangilinan and Bam Aquino to include them in the administration. So parang ano pala no, napapabalitang papasok yung dalawang kandidato ng Dilawan, si Kiko at si Bam Aquino. Pero balita lang yun mga karya. Tuloy tayo. Administration slate. In the latest social weather station survey commissioned by Stratbase, administration bets remained in the Magic 12. The survey was conducted from March 15 to 20, days after the arrest of the former president. Topping the list are known Duterte ally Senator Bongo, also House Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo, followed by independent candidate Ben Tulfo, former Senate President Vicente Tito Soto III, Senator Lito Lapid and Bong Revilla, while Senator Pia Cayetano and former Senator Ping Lacson are tied at 31%. Senator Ronald De La Rosa and television host Willie Revillame round up the top 10. Three candidates are fighting for ranks 11 to 13. Makati Mayor Abby Binay, former Senator Manny Pacquiao, and House Deputy Speaker Representative Camille Villar. SWS said all the candidates in the Magic 12 maintain their rankings except for Lapid. Senate President Francis Escudero says one of the priorities of the Senate when it resumes sessions in June is to convene the impeachment court for the trial of Vice President Sara Duterte. Doon malalaman na ito na naman yung kasi ang Congress parang humihiling dito na hangga't maaari simulan na yung kay Sara Duterte sa impeachment niya. Kasi parang sinasabi ng Congress dito kung ang Senate ay nakapag-conduct ng aids of legislation, yung ginagawa kagaya ng ginagawa ni Amy Marcos, bakit hindi sila makagawa o hindi nila masimulan? Kung ang tinutukoy kasi rito ni Chis Escudero ay ang nasa sesyon sila, pero ang hinihirit ng Kongreso, bakit sila nagkaroon ng tawag nito, hearing ng about aids of legislation, no? Yung ginagawa nga ni Amy. So parang yung sinasabi ng Congress. So tingnan natin yung dahilan niya, no, ni Escudero dito. natin yung pag-aproba ng rules ng Senado, kung anong hugis, kulay at itsura nun. Pangalawa, yung pag-convene mismo ng impeachment court, kung yan ang magiging pasa ng mayoriya ng Senado, at ang pagpapatuloy ng prosesong yun habang kami recess bago ang aktual na paglilitis na isasagawa sa pagpasok ng bagong Kongreso. This is why the Senate will likely reject the House prosecution's bid to issue a summons for the Vice President now. The Senate chief, who will sit as presiding officer, points to the prosecution's own motion citing the rule which requires that the articles of impeachment be presented first and that the impeachment court be convened first before the summons can be issued. This means the motion can only be entertained when the Senate is in session.
On page 2 of the very motion they filed, Page 2. they quoted the rules of the Senate that said, after the presentation of the articles of impeachment and once the court is convened, the writ of summons shall be issued. Kinote pa nga nila eh. So ang tanong ko, na-present na ba nila yung articles of impeachment in plenary? Na-convene na ba yung court? Eh hindi pa naman eh. Eh di hindi pa rin pwede yung writ of summons. It cannot legally be done. Hindi po siya po pwede dahil walang sesyon ang Senado. At yung forthwith na yan, hindi pa ba sila nagsawa dyan? Forthwith was decided upon by U.S. authorities to mean reasonable. Narinig natin may tumatawa. No? Ito kasi nasa kapihan to si SP, no? At katabi niya si nanay ni Biko. Sino ba yon? Si Connie Reyes Mumar. Hindi lang natin makita. Pero yung narinig nating tawa, si Connie Reyes yun. Time. Hindi immediately. Convene a committee hearing if they can campaign while doing an investigation in aid of legislation. I'm sure they will find a more significant interest in something such importance as an impeachment of the Vice President. Si Congressman Nonoy Libana naman, magkasabay kami sa Kongreso pumasok noon. Hindi na para sa akin ituro sa kanya ang pagkakaiba ng pagkakaroon ng sesyon at pagkakaroon ng recess. Dahil isa rin ako sa sumulat nung ako'y unang kongresista pa lamang ng rules ng Kamara. Tulad lamang yan ng Senado. Otorisado ang Kamara, nagka-quadcom, tricom at kung ilang com nga sila na hearing sa House bagaman recess, ganun din kami. Kahit walang sesyon, walang kinalaman yun sa pwede at hindi namin pwedeng gawin kapag may sesyon. Escudero cautioned against rushing the process, saying it could lead to legal challenges. Baka mamaya binibigyan lamang nila ng dagdag na rason at armas ang nasasakdal, ang dinedemanda nila, ang ini-impeach nila para questionin yung proseso sa Korte Suprema. Preparation na ay sama-sama yung Parang sinasabi niya na yung pagmamadali ng mga Congress ay magkaroon pa ng dahilan para questionin ni Inday yung kanilang pagpaprocess nito. So parang sinasabi ni Escudero rito, yung kanyang pananatili sa kanyang schedule doon sa araw ng trial ay pag-iingat niya sa maaaring pwedeng gawin o questionin yung kanilang pag-i-implement sa trial, no? So yun yung parang issue sa ngayon na nabigkas niya na parang isa to sa pwedeng maging mangyari na kapag madaliin nga nila at pagbigyan niya itong Congress o yung ginagawa ng Congress sa kahilingan nila na madaliin o simulan na, eh parang sinasabi niya na baka magkaroon pa ng dahilan ng kampo ni Sara Duterte para tanungin questionin itong pagsasagawa ng mas maaga kaysa doon sa kanyang schedule. yung nasa Article 1, tapos one group din yung nasa Article 2, another group yung nasa Article 3, so on and so forth, no? In other words, we seldom or we rarely meet as a team. Instead, we meet by article team, no? And since I am assigned in Article 2, in confidential fund, I work with the rest of the Kongs who are assigned in confidential fund as well. I think this is an opportunity for them to be able to present their defense. Sabi ko nga during the investigation in the Blue Ribbon or in the Good Government, we never saw the Vice President interpose her defense, no? Wala siyang nilatag na ebidensya. She did not participate. Ito mga linawin lang natin, no, ang binibigkas dito ni Luistro, no? Congresswoman Luistro. Siya yung nakatoka doon sa confidential fund na kumbaga magki-question o hawakan bilang isang prosecutor ba o
sa pag-question kay Sara Duterte, no? At sinasabi niya na nung pinapatawag si Sara Duterte ay isang beses lang yata umattend at hindi ito nakapaglatag ng kanyang ebidensya o anumang patunay na siya ay dapat ay hindi questionin ang kanyang paggastos nito. Kumbaga wala siyang nailatag o naipakita ni isang ebidensya man lang na mali yung kanilang sinasabing nalustay ng hindi nalalaman ng mga tao, hindi nalalaman ng taong bayan o walang naipakitang katibayan na ito'y nagamit sa legal na paraan. So ito yung sinasabi niya na kung agahan daw ang ito nga, simulan na. So para magkaroon ng pagkakataon daw na maglatag siya ng kanyang ebidensya dahil hindi niya ito nagawa nung siya ay napatawag sa Congress. Sige mga kaya. Except for one hearing. Vice President Sara Duterte earlier said her legal team has been preparing for the proceedings even before the House of Representatives impeached her in February. She is still in The Hague to attend to her father, former President Rodrigo Duterte, who is facing charges of crimes against humanity before the International Criminal Court. International Criminal Court prosecutor Karim Khan has shared the first set of evidence to the defense team of former President Rodrigo Duterte, who is accused of crimes against humanity over his bloody drug war. This disclosure is in compliance with the order of Julia Motok, presiding judge of the pretrial Chamber 1 during Duterte's initial appearance hearing on March 14. Motok then ordered the prosecution to disclose information that forms the basis of the issuance of the warrant of arrest against Duterte. In a 3-page first communication of disclosure of evidence filed by Khan on March 21, the prosecution disclosed 181 items to the defense. According to Khan, the items comprised the material cited in the warrant of arrest for Duterte, except for those applied for an extension of the disclosure deadline. Details or contents of the items were not made public because it was classified as confidential. The Office of the Yun pala mga kareak, no? Noong March 21 pala, nagkaroon pala sila ng paghaharap. Pero ito'y ano lang, para lang maipakita kay Duterte yung mga akusasyon, no? At kasama na doon yung pag-issue ng warrant. So doon niya nakita lahat na itong warrant ay talagang inisyo according doon sa mga pinail na kaso sa kanya. So hindi natin ito nabalitaan mga karak, hindi natin ito nakita. Basta ngayon lumalabas lang na parang may ipinakita na nga kaya dating Pangulo yung mga akusasyon sa kanya at kasama na doon yung bakit siya napadalhan ng warrant. Dahil ito pala ay bawal ipakita at ito ay confidential para makita ng tao. So ibig sabihin na para hindi sumabog o mabigyan ng masamang o anuman yung kahinatnan nito. Basta ang sa kanila, kailangan kung ito'y mayroong hindi karapat-dapat sa ngayon makita ng tao, kaya nila itinago. So yun mga karyak, ngayon ko lang sa akin, kahit ako mga karyak, no? Kasi nung napanood natin, may mga nagrarally sa labas at hindi nila kumbaga hindi nila na obserbahan at kahit ipinakita sa TV, no, on live, walang ganun. Naghintay lang sila sa labas na parang walang nangyari at natapos lang yung araw na yon na walang nabalitaan. Pero yung pala kasi yung mga ipinakitang dokumento o mga inihaing ebidensya o ipinakita kaya dating Pangulo ay hindi karapat-dapat ipakita sa madla. Sige mga kariyak, tuloy tayo. Prosecutor, the counsel for the defense, and the victims and witnesses unit of the ICC registry were notified of the document. ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti is in The Hague in the Netherlands to help in preparing for the registration and participation of the victims in the trial. Iba pa ito dun sa biktima na magiging witness. Dito pa mga karyak, ang ginagawa pala ni Conti rito, ni Attorney Conti, no, yung kanilang lahat ng kanilang mga, siguro may mga ron pa sila mga witnesses at saka mga ebidensya o ano man yun, ay nire-rehistro pa lang nila lahat. Kumbaga kasi sasalain din ng
ng ICC yan kung ito ba ay sige pwede, no, sa paningin nila, no, halimbawa maghain ka ng isang ebidensya, dokumento o tao, sasalain yan pag siyempre anuhin yan, i-interviewin yan kung anong kaya niyang ilabas, kung ano yung mga naobserbahan niya. So salang-sala mga karyak, kaya kailangan nilang i-rehistro yun kung yun ba ay pasok na magiging witness o pasok na magiging ebidensya. Yung mga karyak. Dito sa ICC, hindi lahat iuupo. In fact, posibleng walang iupo kung malakas ang ebidensya. Conti also explained how ICC gives significance on the sentiments of the victims in the case. Ang tanong nga nila, has there been psychological harm? Kung maaga kang naulila or maagang namatay yung anak mo, that could be considered psychological. So yung sinasabi natin mga karyak sa nakaraang vlog natin na itong sinasabi ni Atty. Conti, no, maraming instances na matatawag nating pwedeng magiging batayan na siya ay biktima doon sa drug on war. Kung ito nga sinasabi niya, psychologically or yung ikaw lang ay hindi nakapag-aral, natigil ang pag-aaral mo, no? Kung ang tatay mo ay kumbaga napasama doon sa drug war na yon, hindi ka nakapag-aral. So isa yon sa pagiging batayan, pwedeng maging ebidensya at pwede kang magsalita na ako ay tatay ko ay ganito at ngayon hindi nga na ako nakapag-aral dahil wala nang bumuhay sa amin. So isang factor yun mga karyak, isang instance na batayan para gawin mong ebidensya, patunay na ikaw ay apektado doon sa ginawang drug war. Psychological harm. Iba pa din ang financial, kumbaga parang harm. Kasi anak ka na hindi makapag-aral o nawala ng oportunidad dahil namatay yung magulang mo. Conti also warns about the possible effects to potential witnesses and evidence if Duterte is allowed to return home. Apektado ang ebidensya. So both witnesses or potential witnesses. Ito mga karyak, no? Isa to sa mga dahilan na malabong makauwi, mabigyan ng interim release si dating Pangulong Duterte. Ito yung mga karyak. Pakinggan natin siya, Tommy. At saka yung mga dokumento. Kasi nasa Pilipinas yan. Kaya kung sa konsepto pa ng ang interim release ay iuuwi siya, di all the more. Dahil kaya niyang kumbaga pagtakpan yung nangyari o kaya manira ng ebidensya. Meanwhile, Palace Press Officer Claire Castro maintained that the ICC has no jurisdiction. So malinaw yung sinabi ni Atty. Conti mga karyak, no, na yung pagpigil ng ICC at talagang hindi maaring umuwi, isa yun sa mga kadahilanan na pagdating, kasi sabi ni Atty. Conti, nasa Pilipinas ang ebidensya, nandito sa atin, wala sa ICC. Kumbaga, itong mga to sa oras ng trial, pag kailangan kunin ng ICC, pag kailangan silang itago ng ICC, kailangan nilang gawin yon. Nandito pa sa atin ang mga ebidensya. At kung si Duterte ay makauwi, yun yung sinasabi na mayroon siyang kakayahan para burahin yun, pagtakpan. Pero sa ngayon, dahil naandyan siya, siyempre, itong mga tao rito ngayon, yung kahit may mga galamay siya rito, mahirapan makagalaw yan mga karya. Kasi kahit sa komunikasyon, mahirap kausapin si Duterte. Kung si Sara nga, nahihirapan makipag-communicate na andun na siya. Maliban lang sa pagpumasok siya doon sa loob at inoobserbahan pa siya, no? Kung ano yung pakay niya, ano yung pag-uusapan nila. Ganun kahigpit ang ICC mga karya. Kaya yung bagay na nandun sa isang malaking puntos para yung trial ay magiging malinis, ano? Malinis, dire-diretso lang mangyayari at hindi pwedeng mahaluan. Yung sinasabi nga na baka mayroong mangyaring dukutan o pagtakpan o sirain yung mga ebidensyang nasa atin. Ewan ko lang kung anong kakayahan ng Duterte para mangyari yon kahit naandyan siya. Sige lang mga karya.
tuloy natin to. Jurisdiction over the Philippines, and that Duterte's arrest was made in compliance with the country's obligations as a member of the Interpol. Social media and really said for every action, there is always a possible counteraction. And this counteraction to the Zero Remittance Week could be a cancellation of their tax privilege by Congress. And really pointed out that OFW's tax privileges include tax-free earnings abroad and exemption from travel tax. Ito yung parang komento lang ni Enrile siguro, no? Parang hindi niya rin siguro nagustuhan yung reaksyon ng mga OFW na gustong isiro tayo, no? Zero remittance sa loob na 1 linggo. Pero yung kanyang decision dito maraming hindi sumasang-ayon. Pero sa kanya siguro medyo lang to, parang hindi niya lang nagustuhan yung reaksyon ng mga OFW dahil nga lang naman sa isang tao na kung bakit isang tao lang yung gusto nilang suportahan, samantalang yan ay akusado, yan ay may kaso, samantalang marami yung naapektuhan nung siya namumuno pa. So akin lang yung mga correct na parang kasi kahit naman sino siguro, hindi natin pwedeng sabihin to sa mga OFW na yung dahil sa pagtitipon-tipon nila at gumagawa sila ng hakbang para kumbaga pabagsakin na kasi babagsak, mababawasan yung kumbaga ekonomiya natin yan mga kada kapag napigil yung padala pasok ng mga pera na galing sa abroad, no? Kasi pera na yan mga karake, hindi yan galing sa atin, kumbaga papasok sa atin at yun yung gagamitin natin sa loob natin, no? Sa ating bansa. So malaking bagay. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na natin na ganito, yung sinasabi nga ni Enrile na pwede niyang magkaroon ng tawag nito, may kaparusahan o may balik na hindi maganda sa kanilang gagawin. So, siguro na lang si Enrile rito. Hindi siguro na masakit lang siguro sa kanya na na bakit ginagawa ito ng OFW. Sige mga karya. Airport fees and documentary stamp taxes. Senate President Francis Escudero was quick to reject the idea. Even growth can be dragged since it's a major funder of household final consumption, no? And the impact could be we could breach the 60 level immediately, or BSP might have to postpone any cuts at all this year, maybe even have to hike later on this year. The Bangko Sentral ng Pilipinas posted record high remittances last year at $38.3 billion, mostly coming from the United States. United States pa lang yun. Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Okay. Now, hindi ba mas magiging mapupunta? Ito, reaction lang to ni Attorney Claire mga kariyak, no? Kasi nga nung nagkaroon sila ng pagtipon-tipon, nung nagsalita si Sara sa maraming tao doon sa Netherlands, no? Parang sinasabi niya na wala ng pag-asa ang mga tao at parang mapupunta na tayo sa basurahan. So hindi nga rin naman maganda yung kanyang sinasabing walang pag-asa. No, sila lang yun. Sila lang naman yung may problema para sabihin na tayong mga Pilipino, yung mga sumusuporta lang siguro sa kanila, yun lang masasabi na wala silang pag-asa kasi hindi na pwedeng maupo ang mga Duterte. Yun na sinasabi nila. Kasi gusto nilang maupo para sabihin nilang may pag-asa ang tao. Hindi pwede. Walang pag-asa lalo kapag sila nga naman ang uupo dahil kita naman natin merong mga akusasyon hindi nga sinasagot. Dinadaan lang sa tapang at pagbabanta. Yan mga karyak, no? Sige mga karyak. Tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas mapupunta tayo sa basurahan kapag yan ang magiging presidente natin. So ngayon mga karyak, natapos na natin yung ating update. Gusto ko lang magbigay ng reaction dito kaya Senadora Amy, no? Yung sa sinasabi niya rito na I cannot stand on the same campaign platform as the rest of the Alyansa. As I have stated from the outset of the election period,
I will continue to maintain my independence over and above political advantage. The sovereignty of the country and the interest of true justice for every Filipino must remain paramount. So parang sinasabi niya kasi rito, yung kabila, yung kanyang pinanggalingang alyansa, no, ay parang hindi na siya kumpante rito. Gusto niyang manatiling kasi hindi naman, wala naman siyang kapartido kasi nung tumakbo siya eh. Independent siya nung nakaraan. So, parang gusto niyang patunayan dito na kaya niyang mag-isa. At gusto niyang meron siyang hindi nagustuhan, no? Yung kanilang paggawa o pag-arrest o sa pamamalakad ng ating sovereignty, no? Yun lalo sa interest of true justice, kasi siya yung nag-ano rito nagque-question ngayon, gumagawa ng hearing para kay Duterte dahil hindi niya nga nagustuhan daw yung pagkaka-aresto nito. So ito yung isa ring dahilan kung bakit naman si Pangulong Marcos ay alam natin na may tampo, no? May tampo sa kanya. Kitang-kita naman natin dahil nga hindi na siya nabanggit doon sa pagkaroon nila ng campaign rally, no? Hindi na binanggit ang pangalan niya at nabanggit na 11 na lang sila. Malinaw yung mga karak, nasabi na 11. Nabanggit yon. So, hindi na siya kasama doon pa lang. Dahil kitang-kita naman natin na maka-Duterte talaga siya. Oo, kung sa akin lang, no, kapatid, bilang kapatid mo, bakit kailangan mong kontrahin? May nagsiselos ka ba? Senador Amy Marcos, di ba? Nagsisilosan mo ba yung kapatid mo? Instead na, bakit hindi mo lang kausapin mismo kayo? Bakit kailangan mo pang i-broadcast yung pagiging sip-sip mo sa kampo ng mga Duterte? Bakit hindi mo man lang nagawa para yung kapatid mo sa mga nakaraan, mga lumipas na buwan na ito'y pagsalitaan ng hindi maganda? Hindi ka man lang nagsabi, hindi ka man lang dumipensa, lalo yung pag sinasabing kapatid mo adik. May narinig ba sa yung salita na sabihin mo, bakit niyo sinasabi ang kapatid ko, hindi yan adik? May salita ka bang ganyan? Mayroon ka bang nabigkas na ganong salita sa bunganga mo? Di ba? Ngayon, nung hinuhuli na yung taong sumisira sa pangalan mo at yung taong pamilya ng taong gustong hilahin yung bangkay ng tatay mo at itatapon sa West Philippine Sea, wala ring narinig sa'yo. Bakit ganun na lang yung galit mo sa kapatid mo? Galit, hindi ito kasi bilang isang pamilya, hindi ako naniniwala na pinapairal mo rito yung pantay-pantay o tamang batas. Dahil yan, kapamilya mo yung presidente, kapatid mo, mas nakakabata sa'yo. Nagsiselos ka ba? Diba? Parang ang dating, hindi mo siya kayang kausapin, tanungin, o kahit mag-usap na lang kayo. Kayong dalawa na lang, no? Magkape kayong dalawa. Uminom kayo ng kape, maupo kayo. Ading. Ano to, Ading? Sino bang, diba? Ba't kailangan mo pang magmagaling dyan sa Senado? Pinapakita mo sa Duterte na pinag-uusapan ngayon dito ang problema nila at ikaw pa yung namumuno, ikaw pa yung nagpapauna para guluhin uli ang utak ng tao. Hindi mo ba alam na ang ginagawa mo hiring lalong nagkakaroon ng lakas na loob ang kampo ng Duterte na sinasabi nila, isang Marcos nga pumapanig sa amin eh. O, di ba? So, kontra tayo. O baka naman iniisip mo itong mga, dahil alam kong desperado ka, na pagdating sa mga loyalist ngayon, laglag ka na eh. So siguro,
pinapakita mo na rin dito, inilalabas mo na yung sarili mo o kumbaga, humihingi ka na lang siguro ng amot sa Duterte camp, no? Kasi may mga supporter din yan. So, yun na lang buboto sa'yo. So, doon ka na lang baka sakali siguro, no? Kaya mo ito ginagawa dahil simulat sa pool talaga, pag arangkada ng kampanya, alam kong naramdaman mo na wala ka na. Hindi ka na pwedeng maupo dyan sa Senado dahil mismong kapamilya mo nga, biruin mo, kapamilya mo. Ikaw pa yung kontra ng kontra. Ikaw pa yung pumipigil o kung ano-anong sinasabi na hindi tama. Samantalang yung kabilang kapo, hindi mo masabing hindi sila tama. Umaayon ka lang at sinasaraduhan mo lang yung bunganga mo. Hindi ka nagsasabi. Parang ang hirap kasi isipin. At hindi maganda sa ngayon, no? Hindi maganda. Ikaw yung sisira. Ikaw yung sisira. Senadora Amy Marcos, ikaw ang sisira sa imahe ng Marcos. Hindi ko alam kung ikaw ay nagsiselos lang. Alam ko, selos yan eh. Hindi ako naniniwala. Meron kang pinagsiselosan sa kapatid mo. Dahil ang selos talaga, sisirain ang pagkatao mo. Ayan. Kaya, ingat. Huwag kayo masyadong siloso o silosa man, no? Sirain ang pagkatao mo, kagaya nito ni Amy. So, siguro mga karyak, hanggang doon na lang ang reaction ko. Kaya, Senadora Amy, no? Basta sa akin, parang nangyayari ngayon, sinisira niya ang imahe ng Marcos, no? Bumabalik na. Di pa siya natutuwa na ang kapatid niya naging presidente na. So kung ano man yung mga nababasa niya o naririnig niya, bakit hindi niya na lang kausapin? Magkape na lang sila para mag-usap, no? Sige na mga karyak. At sa susunod muli, yun, paki-like and subscribe sa ating channel. Maraming pong salamat.